Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maga, Pilipinas! 46 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Dyan sa mga medyo busangot ang mukha ngayong umaga. Marami yung problema. Eto, papakita namin sa inyo. Alam ba ninyo merong smiley spider? May Aris TV. Ayan, nakita ko ninyo. Smiley. Nakasmile yung spider. Yan po ay matatagpuan sa loob po ng kagubatan ng Hawaii. Ang tawag dyan ay happy face spider. Maliliit lang ho siya, no ha? Pero yung kanyang drawing sa likod talagang shape naturally by genetics. Ayan, cute. Di ba? Wag ka nakakita ka ng ganyan sa gubat, paano ka matatakot, ha? Ayan, ha? Pero ito ho pala, makikita lamang sa Oahu, Molokai, Maui at saka sa island ng Hawaii. Nandun lang sa 4 islands na yan, matatagpuan ang variety ng happy face patterns ng ganyang klase ho ng gagamba. Ang tawag dyan ay ang tawag sila saan ba yun, ha? May tawag dyan. Nawala tuloy ako. Pero ano ho siya, ha? Yun daw pong pagkakaroon. Ayan. Happy face spider is endemic in Hawaii to the Hawaiian archipelago. The spider population of these 4 islands show a variety of happy face patterns such as variation in forms is referred to as molliformism. Ayan, ha? Pero ingat ho kayo dyan sa Hawaii dahil meron din ho palang mga black widow spiders dyan, ha? At brown violin spiders na fairly widespread and dangerous. Ayan, ha? O kaya wag tayo dapat, hindi tayo nakabusangot pagka umaga.
dapat salubungin natin ang araw ng may ngiti at sigla. Maganda umaga, Pilipinas! Belated happy birthday kay Director Joel Valera ng Mimaropa. Dating director mo ng DTI dyan po sa Mimaropa. Kita niyo naman. Ang gandang smile talaga ni Director Joel. Ayan, at sa kanyang pamilya, kasama si Ma'am Selna. Okay. Dito na ho tayo kay Director Teresito Toto Bacolcol. Nasa linya na ho natin. Kumustahin ho natin yung sunod-sunod na paglindol dyan po sa may Sultan Kudarat. Director, may buntag, magandang umaga. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo. Opo, kumusta ho yung... Ano nagtitrigger nitong lindol na ito sa Mindanao? Yung Cotabato Trench yung nag-trigger nitong earthquake swarm sa may Sultan Kudarat. Earthquake swarm ang tawag ho natin dito. So hindi sabihin, hindi siya aftershock ha? Ng isang mas malakas na pagdinig. Hindi. Kasi yung earthquake sequence may main shock tayo and then afterwards mga maliit na aftershocks. Ito kasi wala tayong main shock and then halos magkakasunod-sunod yung mga lindol na hindi natin ma-identify yung aftershock. Yung main shock, wala po siyang identified na main shock. O kasi nga, yung iba 4.7, tapos later on 4.8, di ba to? Lumalakas eh. 5.4 yung kanina, na-reduce na natin from 5.7. Nag-calculate kami habang nakuha namin yung data. 5.4. Ito yung pinakamataas, 5.4. 5.4, may kalakasan ngayon. That is considered as a moderate earthquake. Oo. Before this, yung 5.2 yung pinakamalakas, and then ngayon, okay. na naman. And so far, as of 3 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 1,263 earthquakes, and yung magnitude range from 1.3 to 5.4. Pero kapag titingnan na naman natin yung number of earthquakes since this one started last January 19, kumukonti naman yung trend. Although may araw na medyo tumataas compared to the previous day. Katulad nung between, yung una natin is January 19. So between January 19 to January 20, umabot ang 219. And then 20 to 21, 289. Pero kahapon nasa 100 na lamang. 100 pero medyo mas malakas. Yung kanina, kahapon yun, yung kaninang umaga, medyo malakas 5.4. Oo. Tapos ano ito, hanggang kailan to, Director? This would probably take several weeks para bago eventually mag-dissipate. Katulad yung nangyari sa Ilocos, matagal din yun, mga 2 weeks yata, yung sa may noong December 2024, earthquake storm din tayo along the Manila Trench naman. Okay. And sa Masbate, last December, meron din tayo. Hindi din natin mapipigilan yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao na matakot dahil nga sa 2019 yung mangyari yung Big 3. Big 4 pa pala, sabi nyo. Hindi lang pala Big 3. Big 4, na talagang puminsala sa maraming mga kabahayan at mga ari-arian. So ito naman, ang inaasahan natin, hindi na siya lalakas pa. Well, we're hoping na hindi na siya lalakas pa. But again, hindi naman talaga natin, masasabi. It may or may not lead to a bigger earthquake. Ang location epicenter ito is almost the source pala is the same as the 1976 Morobov tsunami. Nagkaroon ng 8.1 na event, and ito yung pumitin lang more than 8,000 people. Anong fault ang gumagalaw? Noong 1976, it's still the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Ito Cotabato Trench ang gumalaw na ito. That's right. Naku, mahaba yung Cotabato Trench, Director. Yes, it's 300 kilometers yung Cotabato Trench, and it's capable of generating. Yung maximum niya is 8.1. Sige. Para sa ating, at least alert na yung ating mga kababayan. Once na makaramdam na medyo, evacuate na kaagad. Mas mabuti na. Better safe than sorry. Di ba? Yes, that's right. Director, maraming salamat. Ingat po kayo. Magandang umaga.
Yes, maraming salamat din po. Si Director Tonto Bacolcol ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, huwag na imported ha. Meron po tayong tangerine chocolate. Ito po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay naisa katuparan sa pakikipagtulungan ni Dr. Helen Tan. Siya po yung naghakot talaga ng mga planting material galing ng Davao at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate, meron pong mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? At alam ba ninyo na yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate gumamit din ng mga raw material na galing sa ani ng mga magsasaka? Kaya nga po, ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangerine chocolate sana ay ating tangkilikin dahil ito ay 100% gawang ating. Maganda umaga, Pilipinas! 25 anyos na babae na paulat na pinatay ng kanyang sariling asawa sa Samal, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Formal na nagsampa ng kasong parasite sa Bataan Provincial Prosecutor Office ang tatlong magkakapatid laban sa sospek na si Renato Martin Santiago matapos umano nitong paslangin ang kanyang sariling asawa na si Jenilyn Asocro Santiago, 35 anyos kamakailan. Matatanda na ganap ang krimen noong Enero 11, 2026 sa Sitio Adamson, Barangay Gugu, Samal, Bataan. Natagpuan na lang ang bangkay ng biktima makalipas ang 2 araw bandang alas 6 ng gabi noong Enero 13, 2026 na nakasilid umano ito sa isang garbage bag. Ang suspect na isang security guard ay itinuturong responsable sa brutal na pagpatay sa biktima sa kanyang sariling asawa. Sinabi ng mga kapatid ng biktima sa Disaris News na nais umano makipagbalikan muli ng suspect sa kanilang kapatid, subalit tumanggi na ito. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagtugis ng mga otoridad upang tuluyang maharap sa hustisya ang nasabing nagtatagong suspect. Sa panayam ng DCRS News, nanawagan ang mga kapatid ng biktima sa sinumang maimpormasyon ukol sa kinaroroonan ng suspect na agad itong iulat sa mga otoridad upang mapanagot sa batas ang responsable sa karumal-dumal na krimen sa kanilang kapatid. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating masuki dyan po naman sa Pampanga. 50 anyos na ginang naman na naharap sa kasong prostrated murder, arestado sa Aguilar, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya niya ngayon ng Aguilar Police Station ng isang ginang na 50 anyos na residente ng Bacnono, Bayangbang matapos itong maaresto ng kapulisan sa kanyang pinagtataguan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Mapita, Aguilar. Ayon kay Aguilar Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, ang pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na nilabas ng hukuman sa kasong prostrated murder na pinagkalooban ng 200,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa kabiguan pa makapaglagak ng nasabing halaga ang suspect, nananatili ito sa Aguilar Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, si Derek Ramsey daw po aminadong hindi naging madali, no, para sa kanya ang hiwalayan nila ni Ellen Adarna. Nakausap siya ni Morley Alineo. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Derek Ramsey at ayon kay Derek, masyadong naging worse ang kanyang buhay nang sila ay maghiwalay ni Ellen Adarna. Ayon pa sa naturang aktor, iniyakan niya umano ang kanilang hiwalayan at masyado niyang dinamdam at ito ang tunay na dahilan kung bakit nagpunta siya noon sa Japan. Well, sa totoo lang,
Dati-rate ay sobrang masakit para kay Derek ang nangyaring hiwalayan pero tinuruan daw niya ang kanyang sarili na makalimot at unti-unti ay nagtatagumpay siya sa kanyang pangarap. Sinikap daw nitong si Derek na ayusin ang problema nila ni Ellen pero noong mga panahon na yun ay matigas talaga si Ellen at ayaw nang magbigay ng chance sa kanya. Kaya ang tinanggap na lang ni Derek kung ano man ang naging desisyon ni Ellen Adarna. Sa ngayon ay walang girlfriend itong si Derek Ramsey na tulad sa naglalabasan na di umano ay may third party. Walang third party. Walang kasalukuyang girlfriend itong si Derek Ramsey at ayon sa naturang aktor, pag-ukulan niya ng pansin, panahon at focus ang pagbabalik niya sa showbiz. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. 59 na makalipan sa alas 4. Hoy, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang sabi ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinuturing na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. Magandang disposisyon natin sa kinabukasan, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Ngayon, kung may mga concerns pa ho tayo, may mga katanungan pa ho tayo, mag-text ho tayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung ngayon pa ho tayo bibili ho ng ultabayo na available sa Mercury Drug, Amesco Drug, HB1 Plus Pharmacy, kung ngayon ho tayo bibili ng ultabayo, yung 30 capsules sa isang box. Sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Speaking of sakit nga pala ha, ano itong ipinagngangalandakan ngayon ng isang senador na mabuwag daw po yung para bang i-repurpose o buwagin ang mga malasakit center. Natanong ho kasi kamakailan si Secretary Ted Herbosa sa isang press conference sa Malacanang kung mawawala na po ba ang mga malasakit centers. Ito ho talagang totoong zero billing ang dami na ho namin karanasan dito. Mga kamag-anak ho namin na napunta ho sa mga government hospital. Paglabas, zero billing ho talaga. Bago pa man lumabas yung zero billing program ho ng kasalukuyang administrasyon. Ang sabi ho ni Secretary Herbosa, baka i-repurpose daw po. Pwede namang, pero pwede pa rin daw makakuha ng medical assistance to malasakit center. Ang tanong, bakit i-repurpose mo? Unang-una, batas yan ang lumikha ng mga malasakit center. Pangalawa, proven effective. Walang politika. Hindi mo kinakailangan ng endorsement ng sino mang Herodes. Di ba? Basta't may sakit ka at nagpunta ka doon, kwalipikado ka. Kahit na walang endorsement. Makakabil ka ng ayuda mula po sa mga malasakit center. Pangatlo, 17 million na po ang natulungan. Base po ito sa datos ng Department of Health. Kaya magtanong nga kayo sa inyong mga kaibigan, kaopisina, mga kamag-anakan, siguradong may kakilala kayo na tulungan ng malasakit center. Sa social media, ang dami pong mga testimonial. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng mga pasyente nasaan naman yung mga malasakit center. Ngayon, uso ho ang guarantee letter, di ba? Nahanap yung guarantee letter. Akala ko ba bawal ng pork barrel? Bakit doon sa MAIP? Bakit na sa MAIP kinakailangan pa ng guarantee letter? Bigyan nyo na lang yan sa malasakit center. Doon sa malasakit center, wala namang Ang problema ho dito, marami ho kasi ang mga nagmamagaling.
na gumawa ng ano ngayon kung legacy ho yan ng Duterte administration, 'di ba? Simple lang ho sa loob po ng kiosk o opisina ng Malasakit Center, may mag-a-assist na ho para makakuha ng medical assistance mula po sa DOH, DSWD, PCSO at ipinoprocess na rin po ang PhilHealth. Matagal na po yung zero billing. Matagal na ho yung zero billing na yan sa mga Malasakit Center. Kaya ngayon kasalanan ba ni Senator Bongo yung pagpapasa ng batas na bumuo sa mga Malasakit Center? Diba? Napapakinabangan, gumagana, at hindi kinakailangan ng politika. Unlike dito ho sa maip-maip na ito, kinakailangan na naman ang endorsement ng politiko. Bakit? Gagamitin nyo na naman yung panibagong pork barrel? Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga.